Ako nga pala, si Junia. Ito mga ikukwento ko sa inyo ay galing sa mga katrabaho ko. Mga kwentong ayaw nila kalimutan kahit matagal na. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Paalala, kapag may narinig kang boses na hindi mo kilala, huwag kang sasagot agad. Kasi minsan, hindi tao ang tumatawag. Tara, magsimula tayo. Story 1. Hardin. May itim na bata sa hardin. Si Mario ang nagkwento nito. Maintenance siya sa isang paaralan. Tahimik ang campus kapag gabi. May hardin sa likod ng building. Maliit lang. May mga halaman, upuan at lumang poste ng ilaw. Normal lang sa umaga. Pero pag sumapit ang gabi, parang lumalamig ang hangin sa lugar na yon. Isang gabi, overtime si Mario. Naghihintay siya na matapos ang last meeting sa faculty room. Kasama niya si June at si Carlo, mga guard. Bandang 9:00, sabi ni Carlo. Ilock na natin yung gate ng hardin. Habang papalapit sila, may naamoy si Mario. Parang asupre, mapait sa ilong. Akala niya galing lang sa drain. Pero nung dumating sila sa gate, biglang tumigil ang mga kuliglig. Yung katahimikan na parang may nakatingin. At doon narinig ni June yung bulong. Mahina lang, pero malinaw. Dito. Dito. Napalingon si Mario. May anino sa ilalim ng halaman. Hugis mata. Nakaupo. Hindi niya makita ang mukha. Parang blanco. Parang itim lang na hugis. Tinapat ni Carlo ang flashlight. Akala niya mawawala. Pero hindi. Umangat ang anino. Mabagal. Walang tunog ng paa. Habang lumalapit, bumigat ang hangin. Parang may nakadagan sa dibdib. Sinubukan ni Maria magsalita, pero walang boses na lumabas. Sinubukan niyang tumakbo, pero parang nakadikit ang paa niya sa simento. Parang hinihila siya ng hardiin. Si Carlo biglang nagsabi, "Huwag kayong titingin ng matagal." At tinatak niya si Mario palayo. Pagtalikod nila, may narinig silang huni. Hininga. Parang may humihinga sa mismong likod ng tenga mo. Nakaalis sila. Nakarating sa guardhouse. Doon lang bumalik ang tunog ng kuliklig. Pero si June nanginginig. Sabi niya, "Hindi ko nakita ang muka, pero alam kong nakangiti." Kinabukasan, chinek nila ang CCTV. Kita sila. Kita ang gate. Pero yung hardin, may parte na parang puro itim. Parang anino na hindi dapat nandoon. Pag-uwi ni Mario, may narinig siyang 3 tapik sa bubong nila. 1, 2, 3. Tapos, may bumulong sa bintana. Dito. Sa pangalawang kwento, mas malawak ang lugar. Mas madilim ang paligid. Pero pareho ang pakiramdam. May sumusunod sa ilalim. Story 2. Uwang sa dagat. Sa mga mangingisda. Kapag gabi at tahimik ang dagat, huwag kang magtiwala sa kalmadong tubig. May nilalang daw na tinatawag nilang uwang. Hindi siya lagi nakikita. Mas madalas, naririnig. Si Rodel at 2 kasama niya ang nagkwento.
Sanay silang lumayag kahit madilim, kasi doon sila kumikita. Isang gabi, halos walang alon, parang salamin ng dagat. Habang nag-aayos sila ng lambat, may anino sa ilalim ng bangka. Gumagalaw. Akala nila malaking isda, pero yung anino, hindi lumalangoy. Parang sumusunod. Tapos may tunog. Kaskas. Parang may matigas na bagay na kumakaskas sa kahoy. Sumilip si Rodel. May kamay na umaangat. May parang kaliskes. At mahaba ang mga daliri nito. Hindi sila sumigaw nung nakita nila. Pero bigla-bigla nilang hinila ang sagwan palapit. Handa kung kailangan. Yung isa may itak pang gupit ng lubid. Umakyat pa yung kamay. Kumapit sa gilid ng bangka. At doon nila naamoy, mabaho, parang nabubulok na isda. Tinamaan ng itak yung kamay, isang mabilis na tama lang. Biglang pumailalim yung kamay. At umala ng tubig kahit kanina kalmado. May sigaw mula sa ilalim. Hindi tao. Parang tunog na dumadaan sa bote. Tumakbo ang bangka palayo. Hindi sila tumigil kahit pagod. Hanggang makita nila ang ilaw ng baybayin. Pagdating nila, may matandang mangingisda. Sabi niya, "Huwag na huwag kayong lalabas pag ganyang katahimik ang dagat." Doon sila lumalapit. Inutusan sila naman iwan na isda sa tabing dagat para hindi na sila guluhin. Sinunod nila. Tahimik ang sumunod na gabi. Pero kinabukasan, yung lambat, may punit na parang hiniwa na matalas na bagay. Habang natutulog si Rodel, may narinig siyang kaskas sa ilalim ng sahig ng bahay nila. Parang kamay na gumagapang sa kahoy. Tapos, may bulong na parang galing sa tubig. Sa susunod, isasama na kita sa ilalim ng dagat. 2 kwento. 2 lugar. Isang babala. Kapag may tumawag sa dilim, huwag agad sasagot. At kapag may sumusunod sa ilalim, huwag mong hahayaang umakyat. Ako, si Junia. Salamat sa pakikinig. Magandang gabi.